The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to the crowds, "To what shall I compare this generation? It is like children who sit in marketplaces and call to one another, 'We played a flute for you, but you did not dance. We sang a dirge, but you did not mourn.' For John came neither eating nor drinking, and they said, 'He is possessed by a demon.' The Son of Man came eating and drinking, and they said, 'Look, he is a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners.' But wisdom is vindicated by her works." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Today I start a series on the church and civil society. This is the main theme, and from time to time we can change it, so to say, based on the liturgical celebrations of the moment or of the day. Because this is in preparation for the upcoming election. It's not about campaign. It's about the Catholic view on politics and relationship of Catholics to politics. And it is my obligation to revisit, to review this in order to guide the people, because the church is our moral guide. We come to the church not only to receive the Holy Communion, but to be guided by the Word of God and the teachings of the church. Because some Catholics just go to the church to receive the grace of baptism, but they do not allow themselves to be guided by the moral teachings of the church. No, the church feeds us with the body of Christ, but the church also guides us because she is our mother, most especially in our moral and spiritual life. So nothing in our life, no aspects in our life that is not touched by the morality, because our actions are either good or bad. All our actions, whether we sell things, whether we do contract, whether you get married, whether you greet people, whether you vote, there's always a good act of voting and bad act, or intention at least, of voting. So nothing escapes the realm of the evangelization mission of the church with regards to moral guidelines. Of course, the church cannot directly impose on people, but can guide from afar, so to say. Do pareho bala sang boxing. Boxing ka mo dira sa sulod sang boxing arena o boxing. Pero ang church can always, dayaon, ang referee dayaon, ang isa hindi nagsakto to, hindi isa fair. Amo na ang gagayad sa church. Wala siya nagahipos. Kay ang tanan nga mga aksyon sang tao, duha lang ang iya criteria ultimately. Maayo o hindi. Kagang maayo sa aton, hindi nga nagdaog ka, kundi maayo sa aton is based on truth. Basta kamatuuran, maayo. Bisan perde ka. Pero diri nagdaog, pero nagbutig ka, nagdaya ka, malain ina, hindi na maayo. So ang aton iya
basis sang maayo is moral, not profitable, not pleasurable, not advantageous sa imo, kundi what is moral according to the commandments of God. So muna. So ano ang maayo nga kabuhi? Manggaranon, pero immoral? No, hindi na maayo nga kabuhi. Anong maayo nga politika? Ara ka sa posisyon, pero dishonest? No, hindi niya maayo nga politika. Anong maayo nga kabuhi? Simple, pero honest. Amo na yung maayo. Sinong maayo nga tawo? Maalam, pero butigon? No. Simple, pero truthful. Ining maayo. Kaya ang basis ng maayo, hindi alam, hindi manggad. Kundi ang basis ng maayo, truthful. Love, truth. That's why amo na perme hambal ng simba. Oh, hindi niya maayo. Hindi nga gina-judge ka, kundi nga, that's not truth, truthful. O, amo ning maayo. Tungod maayo siya, nagahimo siya sa imo nga persona, maayo. O, anong best movie? Hindi best movie nga makadlaw ka o maano ka, no? Ang best movie, nagahimo sa imo nga maayo kung magtanaw ka, naga-desire ka maghimo maayo. Why ka nagad-violente? Why ka gabastos? Why mo ginasunod ang artista nga mistress? Kung sa mga best movie naton, mga mistresses, amo to ang hero, amo tong nami, mistress, amo tong kirida, amo pa tong isog. Kag amo na ang best, amo tong best actress, ang kirida, ang best actress. Tungod lain ang standards ang kalibutan. Emotional, hindi truth. Pero kung ang Catholic judge, so to say, ang maghambal, ang maayo sa iya, ang truthful, ang ara sa kamatuuran, ang honest, ang loving. You see, amo na ang aton sa simbahan. Ang kalibutan, lain ang definition niya sang good life. Sa Katolikong, good life is always moral. That's why, wala sang aspeto, sang kabuhi, naton, nga hindi ma-define, maayo o hindi. Pamulitika man, negosyo man, entertainment man, music man. So hindi ka mo maglain ng buot. Ara naman nag-intra naman ng simbahan sa politika. Wala siya ka-intra nga madlagan siya, presidente o mayor ang pari. Nag-intra siya, kay nag-guide siya sa tao kung anong maayo nga politika, kag hindi maayo nga politika. Based sa reason, kag based sa truth. Hindi ka pa sina, ginagiyahan ka. So dira kita nagahalin, lay down ko ang foundation naton, principle naton, sa paghambal ko sini, pag-criticize o pag-affirm. Kung maayo, diri kita sa side nga maayo. Hindi tungod friend naton maayo, ipensahan tama. No, hindi tungod friend ko ikaw, depensahan ko ikaw, kundi ara ka sa maayo, ari ka sa maayo. Kung friend ko ikaw, kag hindi ka sa maayo, hindi ta kapag depensahan, may duty ako mag-remind sa imo, hindi na maayo. Hindi nga kung friend mo to, suportahan mo bisan bad. Tapos ang maayo diri kay hindi mo friend, hindi mo pagsuportahan kay hindi mo friend. Oh, ti ano na lang nato matabo. Di nang pagkakatoliko mo sina. Katoliko iya sa truth. Hindi sa didtuto nga kung sinuto. Truth. Amo na yang pagkakatoliko naton. Di mo na makakas pagkakatoliko mo sa pagka-Filipino mo. Nabaptize ka na mo, hindi mo na makakas. Pilipino ka, pero Katoliko. Kay mga Katoliko, may mga Pilipino nga Muslim, may mga Pilipino nga Hudiyo. Namin ko, affiliated sa Hudiyo. Pero ikaw Filipino, Katoliko. That's why di mo makuha ang pagkakatoliko mo. Kung gusto mo, gwa ka, kag ma-affiliate to sa ibang nga religion. Pero samtang kapabilin ka, you have the duty to submit yourself sa nagagiya sa imo pagkakatoliko. Sa mo ina, so ano ang ginatudlo sa aton? Catechism 2234, the authorities in civil society.
Amo ning title ni The Authorities in Civil Society. Ang aton kanong mga leaders sa aton civil nga aspeto sang kabuhi. Ari catechism. By the way, ang catechism, foundation ina sang aton teaching. Pwede mo na ma-develop ang iya interpretation. Given na iyang catechism. So, hindi mo niya ma-change. Given na iya. Pero sa mga equation, bala may given. Given na. So, madugang ka lang dira. Hindi mo na iya ma-change. Kaya mo na iya ang official teaching of the church. So, never attempt to change the catechism. Kundi halin sa catechism, foundation mo ina, dira ka dugang, dira ka meditate, dira ka expand, dira ka base sa imo opinion, experiences. Hindi nga opinion mo to, kontra sa catechism, no. Hindi na yung Katoliko, Protestante na yung approach, pagustuhanay sila ila opinion. Wala sila yung foundation sa catechism, bahala ka mo da. Imo na yung opinion, imo. Katoliko, no? May catechism kita, may opinion ka. Kung sino pinakalapit sa opinion sa catechism, amo na eksakto. Kita nyo kung ano ka-strong ang aton simbahan. Kaya may foundation kita ya. Bisan sino pa na yung mga theologians, kung sino pa na ang mga brilliant nga mind, maghimo sila sang opinion, cannot supersede or contradict sa ginatudlo sa catechism. Mas maayo, amuning foundation, and build on it. So amuning mga principles, halin diri, giyahan kita sa aton mga opinion kag sa aton mga behavior. Nabutang diri. God's fourth commandment, which is honor your father and your mother, also enjoins us to honor all who for our good have received authority in society from God. It clarifies the duties of those who exercise authority as well as those who benefit from it. So, ang honor your father and your mother, gali, hindi lang father and mother sa balay, kundi authority man over you. It could be church authority, local, diocesan, etc. It could be civil authority, local man o national. Kaya nga, ang authority hagalin sa Dios. May mga otoridad nga halin direkta sa Dios, pareho sa amon, pagpatawad sang sala, kag pagkambyo sang tinapay sa lawas ni Kristo. Direkta na ihalin sa Dios. Wala na niya galin sa tao. Pero may mga otoridad, indirect halin sa Dios. Example, isa ka mayor, wala naghalin ng otoridad ya direkta sa Dios para sa amon nga makapatawad sala. Pero naghalin ina kay ginabuhi siya sang Dios. Ginatagaan siya sang mayong lawas. Natagaan siya sang maayo nga mga desisyon, wisdom. In other words, ang iya subong kung ano siya, indirectly halin na sa Dios. Kaya kung kuwaon na sang Dios, wala na siya sang otoridad. Wala na siya sang matabo, may anuda sa iya. So indirectly, halin sa Dios. Kay ang otoridad, nga halin sa Dios, ginpaagi ya sa tawang iban pa eleksyon. Basta sakto lang eleksyon tani. Kaya ginasabutahi man ni Satanas. Eleksyon. That's why ang gagawa nga leader kung kaisa, hindi halin sa Dios, kundi halin kay Satanas. So dapat halin sa Dios. Kay truthful mong pamaagi. Kung truthful ni, magwaagi diya halin sa Dios. Pero kung mga dishonest ni, hindi magwa. Ang iyasang panulay, magwa nga leader. So granting nga truthful ang manner sang pagbaton o pag-acquire sang authority, tihalin na sa Dios, ginakilala, gina. Those who exercise authority should do so as a service. So ara ka dira, parang hindi mag-abusar, kundi mag-usar sang imo otoridad sa pag-alagad. Hari ko di sa otoridad, nagamit ko bala mag-alagad. Ara ka sa may otoridad ka, nagamit mo gid man bala mag-alagad. Whoever would be great among you must be your servant. That's why ang pilion naton nga leader, nag-aalagad. Makaalagad.
Hindi sa self, kundi para sa tao. Hindi tungod friend o idol-idol mo, kundi makaalagad. Gidaring guide ho. Makaalagad. Whoever would be great among you must be your servant. The exercise of authority is measured morally in terms of its divine origin, its reasonable nature, and its specific object. No one can command or establish what is contrary to the dignity of persons and the natural law. So may limit gali ang otoridad sang ara sa posisyon. May otoridad siya, pero hindi siya makakontra sa layi sang Dios. Kag hindi siya makahimo sang layi nga kontra sa natural law and fundamental rights sang tao, contrary to the dignity of persons. Hindi absolute ang iya otoridad, kay may limit. Ang limit ya mismo ang Dios, commandments ang Dios, hindi mo na pagkontrahon. Kaduha nga limit ya natural law, meaning to say ang naturalesa, ang aton nga naturalesa. Okay? Kag damo ang naturalesa naton diri, hindi kita ka-go against. Halimbawa, hindi kamo tanan mangihi. Ano himuon mo nga law na ya? You are going against natural law. Hindi tanan kamo magtulog. Ano to karon? Hindi kamo mamata. You're going against the natural law. Ang buot, pamata ka mo, i-regulate. Pero himuon mo nga layi, nga hindi na mamata. Sino ka? Ano na nga layi mo? Kaya you're going against natural law. O hindi ka mo magtulog. Binuang na ya. You cannot go against natural law. Hindi ka makahimo layi kontra sa gravity. O himuan mo lo ang adlaw nga hindi ka magsiga. It's beyond your competence. That's why may mga layi kung kaisa nga nagagwa sa iya limit. Kay ang natural nga klase ang kabuhi isang tao, ginaintrahan niya. Nahimuan niya sang legislation. Natural law is the limit of the power or exercise of authority. Sunod nga limit sang exercise sang civil authority, dignity of persons. Hindi siya makahimo sang layi kontra sa dignidad sang tao. Yang mga agi pamation, hindi mo na yan mahimo ya. O ang mga tigulang pamatya na lang na, kaya hindi na mapuslan. Nakaon ng nilang aton mga pagkaon, mga vitamins, hospital, mga gasto naton sa ila. Hindi mo na yan mahimo. O ang baby, pang patyana kay gasto kag usik sa tiyempo na, hindi na kita kaobra tungod bantay kamo sang babies. Hindi na. Ang mga sungi, ang mga piang, ang mga bulag, pamatya. Kay may mga disability, hindi na puslan. Hindi na yan. Meaning to say, hindi makago against ang otoridad sa dignity of persons. Sa aton leader, amugin ni sa Katoliko ari principle. So dira kita naga-build up. Pwede ka mo naka-reflect na dugang build up kita. Tanan nga otoridad nagalin sa Dios, directly or indirectly. Ang otoridad nga ginhatag sa tao para sa serbisyo, hindi sa personal nga interest o ganansya. Ang iya poder nga ginhatag, hindi absolute, hindi siya Diyos. May limit. Ang limit niya, exercise mong imo authority sa sulod sang commandments sang Dios. Kaduha, exercise mong authority mo sa sulod sang natural law. Hindi ka maghimo sang layi kontra sa natural law. It's beyond your competence because authority is not to go against natural law. It's to implement, to actualize, to protect sinang natural law. Katatlo, ang balasihan sa imo otoridad, human dignity. Hindi mo na magamit sa pag-destroy sang dignidad sang tao. Bisan ano pa ang ila itsura kag ila status. Kay ara ka mag-protect sang dignidad sang tao. Hindi mag-protect sang ganansya
o sang imo partido or imo interest, kundi mag-protect mismo sang tao. Kay ginhatag na para ikaw gwardiya, ikaw security guard sang dignidad sang tao. Kung ikaw nag-attack sang dignidad sang tao, ikaw gapamatay, ikaw nag-euthanasia, ikaw nag-abortion, ikaw gina-legislate mong pag-disrespect, hindi na siya sakto nga paggamit sang otoridad. So ara, may guide ang simbahan, divine law, natural law, and dignity of persons. Given na iya, hindi na iya ma-violate, inviolable. Once nga i-violate mo ina, you abuse your authority and your power. So kabay, may hangpan naton amat-amat ini, kag sa pagbasa naton sa mga articles, pagpamati naton sa media, pag-observe naton sa aton surroundings. Amo ni, ini nga leader bala, nagarespeto, nga nga otoridad, hindi absolute, kundi naghalin sa Dios. Ini bala nga leader, nagarespeto sa natural law, o nag-go beyond siya sa iya competence, leader. Kung hindi nga leader bala, ginagamit niyang iya poder sa pagdepensa sa dignidad sang tao, o kung kwarta lang kag poder lang ang ginadepensahan at the expense of the life and dignity of person. Kung nota na ng sabat mo dahil hindi pagbutuha, kay grabe ang damage sinang otoridad, sinang kandidato nga ina sa kabuhi, sosyal, civil, kag sa kabuhi, moral. Hindi tanan perfect, pero pili ang maka-approximate saan mo palang nga criteria. Respect sa human dignity, respect sa divine law, and respect sa natural law. Amen. Please stand. Brothers and sisters, let us now present to God the needs of the world and the needs of our community. And our response is, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. That the church on earth may continue to grow and draw more people to the feast of the kingdom, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That the rich and the poor alike may not make excuses to evade the call of the kingdom, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That we may respond to the call for repentance with sincerity, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That all of us may be committed to the cause of the kingdom, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That the dead may live in the house of the Lord and rejoice in the banquet of eternal life, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Almighty, ever-living God, who brings salvation to all and desire that no one should perish, hear the prayers of your people and grant that the course of our world may be directed by your peaceful rule, and your church rejoice in peace and devotion. Through Christ our Lord. Amen.